Ang nakaraan, nang nakuha ng kalaban si JJ, nag-alala si Mommy at buti na lang tulong sa kanya si Steve. Ngunit sa kanilang paghahanda sa kanilang adventure, ay sumugod naman ang isang hamburger zombie. Oh no! May hamburger zombie! Ha? Anong nangyari? Sinong may gawa nun? And here's the toy that we're going to review for today. This is Mattel's a Minecraft movie battle mode Great Hog. And as you can see, ganito klaseng packaging nga. Meron siya sa harap. Open window naman siya, kaya medyo mafe-feel mo na agad yung toy sa loob. And naka-indicate na yung mga features niya dyan. Sa likod is yung iba pang toy na pwede nyo makuha from this line. And also, yung picture ng Battle Hog natin dyan. Sa side, mga pictures lang ni Creeper and Wolf. And sa kabila, Minecraft World lang na picture. Top, Minecraft movie na title. And sa ilalim, barcodes and stuffs. Medyo hindi ko gusto yung packaging niya. Wala kang choice kundi masira itong parang pinaka-window niya dito. Pag natanggal mo siya doon, kahit na-loose mo na yung mga ties niya dyan, sa ilalim pala is meron pa siyang connection doon. So, kailangan pa natin tanggalin. Pero, yan, ang itsura niya, pag natanggal natin siya sa box. Okay, para dun sa mga hindi nakakaalam or medyo unfamiliar sa ganitong klaseng packaging, para siyang nakascrew doon sa loob. So, kahit ikot ka ng ikot, hindi siya ma-unscrew kasi ang kailangan mo lang gawin, straight mo lang and then you pull off yung parang pinaka peg niya doon. So, do not force na tanggalin nyo ng gano'n kasi baka masira pa yung toy ninyo. Kaya yun, ingatan nyo lang din yun. Lumalabas, parang pwede siyang maging backstrap. Moving right along na dito sa ating figure, check muna natin yung accessories na meron siya. Meron siya ditong parang blast effect niya. Yan ang itsura niyan. Ganyan. Then, yung pink plastic niya na to, rubberish siya. Medyo pwede mong i-bend ng konti. Pero itong part na to, medyo matigas na. So, pag na-unbox natin siya, may kasama lang tayo ditong mga papers. And this one is parang mga note lang sa atin ni Mattel. And we have here na yung pinaka manual ng ating Battle Hog. Now, let's proceed na sa ating Battle Hog. Ano na itsura ng Battle Hog natin dito? Check natin yung pinaka-details pa niya. Yan yung face niya. Ganda. It reminds me of Mad Max. Ganon din ang itsura nila. Yan. Yan pa. Nice buckle belt. Sayang lang kasi hindi painted yung mga nails niya. Ano ba sa movie? Painted ba yung nails niya sa movie? Parang feeling ko painted eh. Hindi yung basta ganyan. Anyway, ito pa yung iba pa niyang details sa side. Nice. Okay yung mga chains na to. Okay. And then yung kanyang coin bank. Kita doon. May mga chains pa siya dyan. Yung mga chains niya is soft plastic lang naman. Yung mga chains niya dyan. Yan pa. Nice details. And then sa ilalim. Yan. Dito yung lagayan ng battery natin for his weapon. So yan ang pinaka-details niya. And ang kanyang articulation, wala sa head. Sa hands niya, meron naman sa hands. Pero hanggang ganyan lang. Sway lang yung hands niya na ganyan. Hindi niya nga pwedeng maitaas. Ito, this one, soft rubber din pala ito. Nasa shoulder pad niya. And then sa kabila, right shoulder. Yun! Medyo matigas yung sa akin. Meron din naman palang articulation to, which is good. Kinabahan ako. Madikit yung sa shoulder niya. Actually, kahit dito sa left natin nung una, medyo matigas. Akala ko nga wala. Pero pagdating dito sa right shoulder niya, mas madikit yung dito sa right shoulder niya. I don't know bakit ganun. Pero anyway, so yan lang ang pinaka-articulation niya sa mga shoulder niya. And sa paa, wala na rin ibang articulation. Pero itong pinaka-skirt niya, rubber. So, medyo soft. Mukha siyang tela. I hope na pininturahan pa nila yung belt niya dito na gawing darker brown or black para at least hindi same color nung parang pinaka-cloth niya dito. And para sa gimmick dito ng ating Battle Hog, button niya dito, pag press nyo ng isa, yun, may blast effect siya. Shung, shung, shung. Yan, so may ganun siya. May ganun siyang sound effect.
And of course, kasama na yung light. Which is good. Ang ganda. Ang ganda nung light niya. Malakas yung light. Malakas din yung sounds. Yan. And sa mga blast niya, if you press this one, yun yung sound. If you do double press, 1, 2, yun yung pig sound niya. And if you do long press, yan. Gano'n naman yung sound. Yan. Pag ganyan pa. Okay? Actually, sabi dito sa manual natin, may mga different sounds pa daw siya. So, try muna natin yung one sound. Yung one click. Sa one click niya, parang puro ganun lang yung sound. Pag double click, ayan na. Parang tatlong variation yung naririnig natin doon pag double click. Okay, pero pag long press, okay. Pag long press, iisa lang yung sounds niya, ganun lang. Ang maganda niyan, ikabit natin itong kanyang pinaka-blast effect dito na dito natin siya ilalagay. Mapapansin nyo guys, may peg din siya doon sa pinaka-loob niya. Blast effect natin, itatapat nyo lang yun doon and then, yan. So, pag nalagay natin yan, ganyan ang pinaka-issue niyan, is like parang yun yung pinaka-blast niya. May lumabas na doon. So, press natin. Yun. Okay. Pag nagdo-double click pala kayo, wala siyang walang light. Kasi nga naman hindi yun yung sounds niya. Yung sound niya na yun is para dito kay Battle Hog. So I hope yung light niya, since wala dito sa weapon, sana dun sa ilong niya, no? Or dito sa light niya. Total, hindi naman na-move yung head niya. Pwede silang magpasok sana ng mga wiring dun sa mata niya or sa nose or anything na sa facials naman niya umiilaw. So, try natin yung long press with this blast effect. Yun. Nice. Okay. Now, para sa height ng Battle Hog natin dito, it's around almost 7 inches. Mga 6.5 inches ang taas niya. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating Minecraft figures tulad ng ating Diamond Armor Steve. Magka-line talaga sila. And also, we have here si Dennis the Wolf. And mag-include na rin tayo ng ating Minecraft movie, Happy Meal Toys. Ang ating Pink Sheep, ang ating Creeper. Okay din sa scaling sakto din And of course, ang ating McDonald's, Minecraft movie meal. Include natin dito ang ating Zombie Hamburglar. Of course, hindi mawawala ang ating Minecraft Warden. Yan ganda ng height nila ni Battle Hog tsaka ni Warden. Nice, sakto. Saktong-sakto silang dalawa. Ayan di ba? Nice. Ganda ng scaling nila. And mag-include na tayo na iba pa nating figure for the sake lang na height comparison. Ang ating Kong from New Empire, Marvel Hulk, and MCF Caveman Batman. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Minecraft movie Battle Hog, ang price range niya is around 1,800 up to 2,500 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys. So na ang ating Minecraft movie Battle Hog. What do you think of this Battle Hog? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, well, kinuha ko talaga itong Battle Hog na to for the sake nung pinaka-overall look niya. Kasi maganda yung look niya and then naisip ko nga na match yung height nila nung Warden namin. Given na malaki siya, malaki din yung impact kaagad nung toy sa inyo. Most especially, maganda rin naman yung mga sounds niya dito and yung mga gimmick pa niya. Yun yung isa sa mga magagandang part talaga ng figure natin na. Other than sa gimmick niya and sa looks niya, pagdating ng kanyang articulation, I think yun yung pinaka-lowest part. Even na malaki nga siya, pero ang pinaka-articulation lang niya is yung shoulder niya. That's all. 2 points of articulation lang siya.
So, because of that, for me, parang medyo pricey talaga itong mga ganitong klaseng toys na to. Well, to be honest, sinabi ko rin sa ibang reviews natin, pricey. Pricey yung mga Minecraft toys natin. Especially dito kay Battlehog na ang SRP niya sa mga local toy store natin is 2,500 siya. Buti na lang nakahanap ako sa online na mas mababa pa doon. That's why, kinuha ko na kaagad itong Battlehog na ito. Pricey siya para lang sa ganitong klaseng articulation kung yun ang pagbabasihan niya. Pag ganyan-ganyan lang talaga yung articulation niya, wala nang iba. Hindi man lang sila nag-effort na lagyan man lang ng kahit konting head rotation dito si Battlehog or even yung paa niya, wala na din. Talagang yun lang yung pinaka-articulation niya, which is super pricey yun para sa ganung klaseng articulation. Good thing na nga lang talaga is kahit papano, bumawi naman sa aesthetic itong Battlehog na. Talagang ang collection ninyo is yung mga Minecraft characters na talagang overall nagbi-build kayo ng mga Minecraft sa collections ninyo. I don't think na magiging issue sa inyo yung price kasi imagine niyo guys, tingnan niyo naman yung itsura nila dito. Ngayon na dumadami yung collections niyo na Minecraft, di ba? Kung pagsasama-samahin mo silang lahat, maganda pa rin naman overall collection ninyo.